meron extraordinary diligence kasi cargo forwarders na sa paghandle ng goods. So pag may mga delays, so may prima facie evidence na sila yung negligent. So may breach of contract sila. So they can be held liable dun sa goods yun na value, at the same time you can claim for damages. Malakas. Ngayon, Kaya, ang sinasabi nila na may delay sa Bureau of Customs or anything, yun ang allegation nila. Kailangan nila mapatunayan yan. So tayo din natin kunin yung pahayag nila pag makausap natin dito mamaya. So sinakontak pa ng team. At the same time, if ever pag sa kanila talaga yung may mali at saka may delay, you have two options yung recourse nyo. Pwede kayo actually mag-file sa DTI Fair Trade Enforcement Bureau kasi sila talaga yung in charge ng supervision sa mga freight forwarders. They accredit, they can also order suspension or revocal ng accreditation itong freight forwarder. At the same time, meron silang parang tinatawag na conciliation mediation. Papatawag kayo, at the same time itong Makati Express Cargo, mag-usap kung saan kayo mag-come to agreement. Pero pag hindi talaga, for example, yung goods nyo masyado ng delay, so baka napanis na. Ano ba yung mga goods doon mo? Karamihan po doon chocolates. O diba? Pag mga ganyan, si baka nag-goods or napanis na, tsaka hindi na pakinabangan, yung pwede doon na ipa-convert nyo sa value kung magkano yung plus damages, or if masyado talaga significant yung value doon, may second option sa true court naman, we call it rescission of contract damages under Article 1191 ng Civil Code. So kaya ngayon, try natin kausapin sila yung Makati Express makuha yung payag kasi lagi na lang nila sinasabi